Dear Kuya Poy, alam mo yung pakiramdam ng buong-buo mong ipinagkatiwala ang sarili mo sa isang tao. Yung lahat ng takot mo, lahat ng kahinaan mo, at mga sikretong hindi mo kayang sabihin sa iba, ay ibinigay mo sa kanya dahil naniwala kang iingatan kanya. Pero papaano kung dumating ang araw na ang lahat ng yun ay gamitin laban sa'yo? Ako po si Jeline at ito ang aking kwento. Hindi ko lang sinamahan sa mga masasayang araw ang aking boyfriend, Kuya Poy, kundi sa lahat ng hirap na pinagdaanan din niya. Tuwing nahihirapan po ang boyfriend ko, ay ako ang unang nandyan. Sinisigurado ko yan sa kanya. Pero ang hindi ko po inakala, sa tuwing nahihirapan siya, ay ako rin pala ang una niyang sisisihin. Nagsimula po ito nung bumagsak si boyfriend sa isang subject niya sa engineering. Kasalanan ko raw dahil sa mga away namin na nakakaapekto sa kanya. Sinubukan ko namang intindihin. Pilit kong inalam na baka nga may mali akong nagawa. Na baka nga totoo ang mga akusasyon niya at ang mga sinasabi niyang dahilan. Pero hindi pa pala yon ang huli, Kuya Poy. Nang hindi niya naman naipasa ang isa pa niyang major subject, ako na naman ang sinisi niya. Ang kaso, hindi lang po ito basta paninisi ngayon. Sa tuwing nagagalit siya, inilalabas niya ang mga lihim ko. Mga bagay na minsang sinabi ko sa kanya ng buong pagtitiwala. Naiingatan niya. Yung mga naikwento ko tungkol sa mga kahinaan ko ay ginagamit niya sa tuwing nag-aaway nga kami. Yung mga insecurities ko ay ginawa niyang bala para lalo akong saktan sa mga panahon na nahihirapan siya. Yung mga hindi magagandang bagay na naranasan ko sa buhay ay ipinamumukha niya na karapat-dapat ko lang na maranasan. Pero ang pinakamasakit talaga, Kuya Poy, nung minsan na tinakot niya ako na isisiwalat niya ang mga sikretong yun sa mga kaibigan namin at sa iba pang mga nakakakilala sa akin. Hindi niya naman yun ginawa, pero takot ako na baka sa susunod ay hindi nga siya magdalawang isip pa. Hanggang sa dumating na nga sa puntong hindi ko na talaga kinaya. Hindi lang ako nawala sa kanya, Kuya Poy. Nawala rin ako sa sarili ko. Yan ang inaamin ko. At doon ko nga naisip, papaano ko nga ba ipaglalaban ang isang relasyon kung ang kapalit pala nito ay ang pagkawasak naman ng sarili kong pagkatao. Ngayon ay may ilang buwan na matapos ang lahat. Humihingi pa rin siya ng tawad at humihingi rin ng isa pang pagkakataon. Kuya Poy, kung minsan mo na kasing ipinagkatiwala ang sarili mo sa maling tao, paano mo ba malalaman pa kung tama pa bang ibalik muli ang pagtitiwalang ito sa kanya? Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Jeline. Napakinggan po natin sa ating hashtag True Love Notes ang kwento na ibinahagi sa atin ni Jeline kung saan siya ay nakipagrelasyon ng buong pagtitiwala at halos ibinigay na nga ang lahat. Wala nang filter. Ipinagkatiwala pati yung mga insecurities niya, ang mga sikreto
Oh, mga deepest, darkest secret sa kanyang karelasyon nga lang. Ang problema, itong boyfriend o ex-boyfriend, itong si Jeline, ay ginagamit yun laban sa kanya. Lalo na sa mga pagkakataon na parang ang basa ko parang pagka nababad trip eh. Kapag may hindi maganda nangyayari doon sa boyfriend niya, ang sinisisi lagi si Jeline. Pero inyo, the first time na na-experience daw nitong si Jeline, yung ganyang pag-uugali ng boyfriend niya ay nung masabay sa pagbagsak. Bumagsak sa isang subject at sinisi doon sa pag-aaway nila. Well, sige, meron naman kasi talaga tayo ng mga pag-aaway sa magjojowa, di ba? Kapag ka nag-aaral na parang baka pwede naman pagkatapos na ng exams ko to. Baka pwede naman tsaka na natin i-resolve o kaya ituloy itong issue na ito. Alam nyo, meron nga kasi hindi lang naman dyan sa mga nag-aaral, kahit sa mga nagtatrabaho. Meron yung mga problemang sa relationship na baka pwede itabi muna natin. Mag-usap muna tayo na maayos, balikan natin yung issue na yan. Not unless, talaga napakaseryoso talaga nung issue, Pero kapag ka mga petty lang, kapag ka napakaliliit na bagay na pwedeng palampasin, mamaya na, ito na munang mga priorities natin. Kasi nakasalalay nga, halimbawa, yung isang major subject mo. O kaya naman sa trabaho, nakasalalay dito yung isang major deal. 'Di ba? Meron akong meeting mamaya, importante para sa akin 'to. Baka pwede mamaya na yung issue natin. 'Di ba may mga ganun na pwede mo pang pakiusapan. Nga lang etong si isinisi sa kanya. Sino bang hindi nag-review? Sino bang hindi tumutok doon sa kanya mga aralin? 'Di ba si boyfriend? Kaya bakit naman sisisihin itong si Jeline? So red flag lang 'yon na nakita ni Jeline the first time. Nga lang nito mga sumunod daw, nung bumagsak na naman, si Jeline na naman ang may kasalanan. At meron ng pagbabanta na sasabihin at isisiwalat sa ibang tao ang mga deepest, darkest secrets nila. Ngayon, hindi ko alam naman kay sa'yo, Jeline, kung ano ba yung mga napakadilim na nakaraan na ibinahagi mo dito sa lalaking ito. At ano rin talaga yung detalye nung nangyari, bakit naman ikaw sisisihin niya? Subject niya nga yun. Responsibilidad niya yun. Ngayon, kung tatanungin mo ko, sabi mo kasi, papaano mo malalaman kung tama pa bang ibalik sa kanya yung pagtitiwala? Ay hindi na. Hindi na. The answer is no. Tama na. O dahil gagamitin niya lang at gagamitin yan as leverage against you. Okay, hanggang sa mga susunod nyo pang mga engkwentro. May problema kayo, yan ang ibabanat niya sa'yo. Wala kayong problema, meron siyang, baka naglalambing siya, medyo wala ka sa mood, yan ang ibabanat niya sa'yo. Pang-blackmail niya sa'yo yan, di ba? Iga-gaslight ka niyan dahil kapag ka ganyan ang ugali ng tao, wala kang gagawin, pero siya na yung nagkamali. Ang importante sa kanya, maging mali mo pa rin yung mali niya. Ganyan yun eh. At mahirap karelasyon yung ganyan dahil ikaw na rin mismo kay questionin mo, tama ba ako at nagagampanan ko ba ang responsibility ko sa partner ko? Ba, yun nga, tama nga yung sinabi mo na hindi lang ikaw ang nawala sa kanya, pati ikaw nawala sa sarili mo. Kaya wag mo na munang questionin kung meron ka mang ibabalik na tiwala sa isang tao, yun yung tiwala mo para sa sarili mo. Wag mo na siyang intindihin. Okay? Well, kung meron naman, alam na natin to, yung mga natatakot ka na baka isiwalat, baka ikaw ay merong mga pictures, mga larawan, mga videos na ibinahagi na masyadong pribado dito sa boyfriend mo, meron kang protection dyan. Pwede mong i-report yan. Okay? Ganyan. Unahan mo na siya. O, kaysa maisiwalat niya yan at mapagtawanan ka, okay lang yung mapagtawanan ka pero pag piyestahan ka at maakusahan ka na hindi ka maayos na babae, Jeline, proteksyonan mo yung sarili mo. Mas kailangan mo na maibalik yung tiwala sa sarili mo kesa sa ibang tao. Now, more than ever. Okay? Kaya huwag ka matakot.
doon sa mga pambablackmail niya. Mahirap ka relasyon yan. O baka may sapak pa sa ulo konti yan kapag ganyang klase ng boyfriend, ha? O, at ang sagot, lagi ko namang pinapaalala, dahil sa hindi ka naging masaya, naging successful doon sa relationship mo ngayon, hindi naman sagot relationship ulit with another person. Oo, yung relationship mo sa sarili mo, yun ang pag-igihin mo sa ngayon.